Process Decision Program Chart o yung PDPC. So ito yung ginagamit na chart para i-identify yung mga process na pwedeng magkaroon ng aberya. Okay? Para makagawa agad ng countermeasures o ng contingency plan. Kailan daw ito ginagamit? Pag large and complex yung process o yung plan. And then, pag yung plan is dapat matapos on schedule. And yung risk na mag-fail yung plan dahil mag-fail yung company, doon ginagamit. Yung price of failure is mataas. So, ibig sabihin, doon nakataya yung reputasyon ng company o nung admin or what, doon ginagamit yung process decision program chart. So yun na nga, di ba? Kasi hindi yun dapat natin maintindihan na bago natin ipasok yung tech. Kasi yung technology is i-automate lang yun eh. IT automates it. Yun lang ang ginagawa niya. Pero yung process, di ba? Yung IT is isa sa pwede maging countermeasure. O pwede yun. If ever naka-IT base na siya, ano yung mga pwedeng mangyari o magka-aberya during the process? Is yung maintenance window ba niya is matagal, di ba? Yung mga ganun. I-consider mo yung maintenance window niya. Kasi hindi naman lahat, habang tumatagal na ginagamit mo, na pumapalya yung parts o yung hardware or yung software, di ba? So, yun lang, buti nalalaman yung process description program chart. Process decision program chart. So, yun. Yun yung mga bagong learnings, di ba? Production and Operation Management ito. POM to. Mapasok to sa POM. So, yun lang po.